Huwag mo silang pansinin dahil naiinggit lang ang mga yan. Bulong niya sa akin sabay tawa ng mahina. Totoo naman ang sinasabi nila. Malaki naman talaga ang kasalanan namin sa'yo. Tapos heto't ang kapal ng mukha namin dahil kasama namin kayo. Malungkot kong ani at pilit akong umingiti kahit ang totoo'y nasasaktan ako. Bigla namang huminto sa paglalakad si Ras, kaya napalingon ako sa kanya. Binitawan niya ang kamay ko at binalikan ng mga babaeng nagbubulungan. One more word at mararanasan niyong matulog sa gilid ng kalsada. Ani niya na ikinagulat ko, kaya mabilis ko siyang nilapitan at hinila palayo sa mga babae. Nakikita ko sa mga mata nila ang takot sa tinura ni Russell, kaya mabilis ko siyang inilayo sa kanila. Ayan ka na naman eh, nakakainis ka talaga. Alam mo ba yun ha? Naiinis kong ani. Ayokong makita na nalulungkot ka at nasasaktan dahil sa sinasabi ng ibang tao. Wika niya, kaya napangiti na ako. Ayan oh, nakangiti na ako. Totoo yung ngiti ko na yan. Wika ko sa kanya kaya ngumiti na rin siya at kinuha niyang muli ang kamay ko at pinagsalikop niya ang aming mga palad. Napatingin ako sa kamay namin at pasimple akong ngumiti. Uy, may kinikilig dyan. Ani ng aking kaibigan. Sinimangutan ko naman siya kaya natawa na si Russell na kanina pa pala nakatingin sa akin. Ang cute mo talaga. Ani niya sabay pisil sa ilong ko. Dito na lang tayo kumain. Mukhang masarap ang Italian food ngayon. Wika ni David at nagpatiuna na ito sa pagpasok sa loob ng Italian restaurant. Okay lang ba sa'yo na Italian food? Tanong niya sa akin. Kung saan niyo gusto, okay lang sa amin. Ani ko naman, pero si Amber ay tuwang-tuwa dahil hindi pa raw siya nakakakain ng Italian food. Pagkaupo namin ay nilapitan agad kami ng mga waiters. Sila na din ang pinag-order namin dahil kahit ano naman basta edible ay kakainin naming tatlo. Seafood marinara ang in-order ko for you. Alam ko kasing gusto mo yon, di ba? Ani niya at tumango naman agad ako. Nang maiserve ang pagkain ay nagsimula na kaming kumain. Ang lahat ay nagpapakiramdaman dahil magkaharap si Ross at si Francis. Hindi naman ako kumikibo. Kumakain lang kami ng tahimik ni Amber. Russell. Ani ni Francis pero hindi siya pinansin ni Ross at patuloy lamang ito sa pagkain. Kaya nanahimik na lamang si Francis. Ayoko namang makialam. Kung ayaw mo na siyang kausapin ni Ross ay hindi ko naman ito pipilitin. Napatingin ako sa mga pinsan niya na panakanak ang napapatingin kay Ross at kay Francis. Ngumiti ako sa kanila at muli kong hinarap ang pagkain ko. Kendra, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ani ni Russell kaya napatingin ako sa kanya. Ang mga pinsan niya ay tumigil din sa pagkain at hinintay ang sasabihin sa akin ng pinsan nila. Umuwi ka na sa inyo mamayang gabi. Hahayaan na kita sa inyo na ulit tumira upang makasama mo ang mga magulang mo. Kung nais mo naman akong puntahan kapag gusto mo akong makausap, ay malaya kang makakapasok sa loob ng bakuran ko. Ani niya na ikinakunot ng noo ko, kaya napatingin ako sa kanya. Sinisisante mo na ba ako? Ani ko at aaminin kong nakaramdam ako ng lungkot dahil mawawalay na ako sa kanya. Kahit na ba sabihin nating nasa tapat lang naman ang inuupahang apartment namin ng mansyon niya. No and yes. No, dahil hindi ka naman talaga yaya o katulong sa bahay. Yes, dahil gusto kong magawa mo lahat ng gusto mo at makasama mo din ang mga magulang mo. Nasa tapat lang naman ako ng tirahan nyo. Kung gusto mo, ako ang madalas na pupunta sa inyo para naman nagkakausap tayo. Pwera lang kung kinakailangan ko ng bumalik ng Amerika or pupunta ako ng Milan. Wika niya, kaya mas lalong kumunot ang noo ko. Pupunta ka ng Amerika at Milan? Hindi ka na babalik? Ani ko na halos mapiyok pa ako. Well, kailangan kong pumunta ng Milan dahil may bagay kaming dapat ayusin doon. Nakasangkot ang pinsan ni Hans. Medyo may problema na kailangan ng tulong ko dahil may CIA na nakialam. Kaya medyo tagilid ang bata ng father ko. Wika niya, hindi ko man naunawaan ay tumango na lamang ako. Kailan ka aalis? Tanong ko. Pero sa totoo lang kung sino man yung pinsan ng Hans na yan, naiinis ako sa kanya dahil kailangan siyang puntahan ni Russell. Tonight, may private jet na naghihintay sa amin sa airport. Kasama kong mga pinsan ko at mamayang gabi na ang alis namin. Wika niya, kaya tumango lamang ako. If you need any... Pinutol agad ni Russell ang sasabihin ni Francis, kaya naman napayuko na lang si Francis at hindi na nakakibo pa.
No, we don't need your help. Wika ni Russell na hindi tumitingin kay Francis. Sinamaan ko tuloy ng tingin si Russell kaya umikot ang mga mata niya. Thanks anyway. Dagdag na ani ni Russell kaya simpleng napangiti si Francis. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta naman kami ng iba't ibang klase ng butik. Anong ginagawa natin dito? Ani ko, alam ko naman na gusto niya kaming ipamili ng gamit pero hindi ko naman kailangan. Ipasukat nyo sa kanila ang lahat ng magugustuhan nila at lahat ay ibalot nyo. Wika ni Russell sa mga clerk. Kaya iginiyak kaming 3 sa loob ng mga empleyado. Wow, totoo ba? OMG! Tuwang-tuwang ani ni Amber. Si Francis naman ay umupo lang sa isang upuan at hindi naman kumikilos. Ako naman ay tinitigan ni Russell at kinunutan ng kanyang noo. Kaya napabuntong hininga na ako. At ginawa ko na lang kung ano ang gusto niya. Kahit naman kasi noong mayaman pa kami, ako yung mayaman na hindi masyadong mahilig mag-shopping. Mahilig ako magbasa ng books at mamasyal. Pero hindi ako mahilig mag-shopping at maglustay ng pera kung hindi naman kailangan. Ang daming pinapasukat sa akin, pero lahat naman ay itinatabi ko lang sa sulok o kaya naman ay ibinabalik ko sa pagkakahanger. Hindi ko naman kasi kailangan at wala din naman akong paggagamitan. Nasa bahay lang naman ako palagi at hindi kami madalas gumala ni Amber. Kung gumala man kami sa bayan lang para mamasyal o kumain sa mga fast food. BFF, may napili ka na ba? Ako marami akong napili. Minsan lang naman to kaya susulitin ko na talaga. Ani ng kaibigan ko. Wala masyadong fancy. Gusto ko sana kung bibili man ako yung simple lang. Pangbahay lang o kaya yung pwedeng gamitin kapag pupunta ng bayan. Wika ko na ikinatawa ni Amber. May tanong pala ako BFF. Sino ba si Hans? Saka sino yung pinsan niya? Siguro mga gwapo din. Wika niya. Naalala ko noon, nakita ko siya nakasama niya yung grupong sikat na mga bilyonaryo after niyang umalis noon ng school dahil sa nangyari sa birthday ko. Sikat ang mga yon at isa nga doon ang nagngangalang Hans. Hindi ko lang alam kung sinong tinutukoy niya na pinsan nito na nasa Milan. Promise, wala akong alam. Wika ko, tumango lamang siya. Pagkatapos namin magsukat, lumabas na rin agad ako. Actually, hindi naman talaga ako nagsukat. Kahit na ba alam kong kasya sa akin lahat ng ibinigay sa akin ng empleyado ng butik. Nakaupo lang ako sa loob at hinahayaan ko lang na si Amber ang magpakasawang magsukat. Isa itong room na may 3 fitting room sa loob. Mga butik ng mayayaman na minsan ko lang puntahan noon. Kung may okasyon lang na kailangan kong bumili ng isusuot. Pagkatapos ko'y dumiretso na talaga agad ako sa labas mismo ng butik. Wala naman kasi akong planong magpabili ng kahit na ano. May nagustuhan ka ba? Tanong sa akin ni Russell pero umiling lang ako at hinila ko na ang kamay niya palayo sa butik. VFF, wait lang! May ibabalot for me! Ani niya sabay nguso sa akin. Si Francis man ay hindi nagpabili ng kahit na ano at tanging si Amber lang ang excited sa lahat. Naglakad-lakad ako habang hinihintay namin si Amber. Sinabayan naman ako ni Russell at pangiti-ngiti siya sa akin na hindi ko maunawaan kung bakit. Okay ka lang? Ani ko at natawa talaga ako sa kanya. Inginuso niya ang butik at nagulat ako nang makita kong napakaraming paper bag na punong-puno ng mga damit. Na halos nasa paper bag na yata ang lahat ng mga damit ng butik. I bought them for you. Wika niya na ikinamulagat ng mata ko. Napatingin ako kay Amber na tuwang-tuwa at may mga paper bag na hawak. Pero ang hawak ng mga bodyguards ni Russell ay sobrang dami. Ilagay lahat yan sa sasakyan. Sa supermarket naman kami pupunta. Wika niya. Anong gagawin natin sa supermarket? Tanong ko sa kanya. Matagal-tagal akong mawawala, kaya ipapamili ko kayo ng groceries. I don't take no for an answer. Ani niya kaya nalaglag ang balikat ko. Ayoko talagang humingi ng kahit na ano sa kanya. Dahil ayokong isipin niya na perang habol ko. Dahil hindi naman yun totoo. Please, I don't need them. Wika ko sa kanya. Ngunit hinalikan lamang niya ako sa aking ulo. At inakbayan na niya ako habang naglalakad kami papasok ng supermarket. Napatingin ako kay Francis at kay Amber. Gusto kong tulungan nila ako na pigilan si Russell sa mga ginagawa niya. Pero alam ko namang maging sila ay walang magagawa. Huwag mong tangkain na pigilan ako. Hayaan mo lang ako sa ginagawa ko, please. Bulong sa akin ni Russell sa seryosong tinig. Hindi na ako kumibo pa. May magagawa pa ba ako nang magsimulang kuhanin ng mga bodyguards niya ang maraming pushcarts? Hindi ako dumadampot ng kahit na ano.
Kahit anong tanong sa akin ni Russell kung anong kailangan ko, hindi ako nagsasalita. Ayokong magsalita at ayokong humingi ng kahit na ano. Pero wala akong magawa. Hindi ba't may wings ang ginagamit nyo? Ani ni David habang hawak ang mamahaling woman pads na may wings. Tawa naman ng tawa ang mga pinsan nila, habang ako naman ay isinusubsob kong mukha ko sa dibdib ni Russell. Oo, dapat may wings, tapos pag malapit ng matapos yung thin layer naman. Ani ni Amber, kaya sa inis ko'y tinampal ko talaga siya sa braso. What? Totoo naman hindi ba? Tingnan mo, marami na silang kinukuha para sa atin, kaya hindi ka nahihingi sa akin ng isa. Wika niya, kaya mas lalong lumakas ang tawanan. Oh my God, Amber, please, shut up! Wika ko, kaya mas lalo kong isinubsob ang mukha ko sa dibdib ni Russell at niyakap naman niya ako ng mahigpit habang tumatawa na rin siya. Sa isang banda ay napapangiti ako dahil napakasarap ng kanyang tawa. Yung totoong tawa na hindi pinipilit. Sila David naman ay walang ginawa kung hindi punuin ng mga nakahilerang pushcarts na dala ng mga bodyguards nila. Gusto ko ng maraming delata para pang stock sa amin, wika ni Amber. Kapag hindi natuwa ang kuya mo sa mga iuuwi mo mamaya, sabihin mo sa kanya, hanap na lang siya ng pagkain niya para hindi siya mainis sa'yo. Bulong ni Jefferson kay Amber. Bigla tuloy akong natahimik nang maalala ko si Arman. Sigurado akong hindi siya matutuwa sa mga iuuwi ni Amber at baka pagsimulan pa nila ito ng malaking away. Hay nako, bahala siya no. Basta ako, akin lahat ng pinili ko kahit ayaw ni kuya. May sarili naman akong silid, kaya doon ko ilalagay lahat ng yan. Wika niya, napapailing na lang tuloy ako sa kaibigan ko. Si Frances naman ay naglalakad-lakad lang at hindi nakikisali sa mga nangyayari sa amin. Frances, halika rito. Hindi ba ganitong inilalagay mo sa kwek-kwek mo? Kuhanin mo na lahat yan para marami kang maitinda. Ani ni David. Naku, hindi na. Okay lang ako, salamat na lang. Wika ni Frances. Hindi naman kumikibo si Russell. Tahimik lamang itong nakaakbay sa akin. Sige na, kailangan mo yan para naman marami kang itinda at marami kaming mabili. Wika ulit ni David. Muling tumanggi si Frances. Naramdaman ko ang paghugot ng malalim na paghinga ni Russell. Kuhanin mo na, Frances. Malay mo, simula na ito ng unti-unti kong paglimot sa nakaraan. Ang makita ko kayong nakukontento at masaya. Ani ni Russell, kaya napatingala ako sa kanya at pinagmasdan ko ang mukha niya. Masyado ba akong gwapo? Ani ni Russell, kaya natawa ko ng mahina. Nanulis naman ng nguso ko dahil sa sinabi niyang gwapo siya. Natatawa naman sa amin ang mga pinsan niya. Pero hindi ko sila pinapansin kasi naiinis din ako sa kanila. Dahil kung ano-anong dinadampot nila at inilalagay sa pushcart kahit hindi naman kailangan. Masyado ka lang matangkad, pero hindi ka gwapo. Sagot ko na ikinatawa ng mahina ni Russell. Masinapit niya ako sa katawan niya, kaya simple naman akong napangiti. Gaano kayo katagal mawawala? Tanong ko, kaya medyo natahimik siya. I don't know yet. Minsan kasi inaabot kami ng ilang araw para maayos ang problema. Hawak namin ng CIA, kaya pagdating ko ng Milan, sigurado naman akong maaayos din agad ang problema nila. Hindi ko pwedeng pabayaan dahil hawak sila ng aking ama. Isa sila sa tagapagtanggol ng mga Henderson, ang organisasyong nasasakupan nilang binibigyan ng aking ama ng proteksyon. Kaya nga malakas ang loob ng grupong yun, dahil isang kumpas lang ng kamay niya makukuha niya ang gusto niya. Ngayon kailangan nila ng tulong ko, dahil nakialam ang CIA sa gulo sa Milan, at sangkot sila dito. Kailangan namin makaalis agad mamaya upang kausapin ko may hawak ng problemang kinasasangkutan nila. Mahaba niyang paliwanag na hindi ko naman nauunawaan. Okay, tangi kong sagot dahil katulad ng sinabi ko hindi ko talaga maintindihan. Pagtingin ko sa mga bodyguards ay gulat na gulat ako sa mga nakikita kong nakapatong sa ibabaw ng pushcarts. Bakit may diaper at iba't ibang klase ng infant milk? Bakit may mga ganyan? Gulat na gulat kong ani. Inilagay namin dyan. Sigurado naman kami na malapit na magkaroon ng tagapagmana yung lalaking yan. Ani ni David na ikinamulagat ng mga mata ko. Sabay tingin ko kay Russell. Pigilan mo nga mga yan. Hindi ko kailangan ng mga yan, no? Naiinis kong ani. Bakit? Ayaw mo ba na magbuntis na akong ama? Ang dami kong ipinunla sa'yo ng ilang araw. Sana naman may mabuo. Kung kulang pa pwede naman nating ituloy. Bulong niya sa akin, kaya sa inis ko'y itinulak ko talaga siya palayo sa akin at naglakad ako palayo sa kanila.
May tampuhan ng dalawa. Ano yan, ha? Hindi ba kayo magkasundo kung babae o lalaki? Pangaasar ng mga pinsan niya na hindi ko pinansin. Si Russell naman ay mabilis akong hinabol at pinigilan sa kamay, kaya napahinto ako sa paglalakad. Hayaan mo na kasi. Malay mo naman may nabuo. At least meron na nakareserba, hindi ba? Nakakainis talaga tong mga Henderson na to, kung ano-anong mga pinagsasabi. Wala nga, hindi nga ako mabubuntis. Bulong ko sa kanya upang walang makarinig sa sinabi ko. Di bubuntisin kita. Halika na, umuwi na tayo para makarami na tayo. Ani niya, napatingin naman ako sa paligid dahil malakas ang pagkakasabi niya. Kaya tinaliman ko siya ng tingin. Na ikinatawa lang niya. Loko to. Akala yata nakakatuwang mga sinasabi niya. Saka hindi naman ako buntis. Noon nga na halos araw-araw namin ginagawa yun ng ilang buwan. Pero hindi ako nabuntis. Ngayon pa kaya na ilang araw lang yung may nangyari sa amin? Umayos ka, Russell. Hindi ka nakakatuwa. Nakakahiya ang lakas ng boses mo. Ipaalis mo ang mga diaper at baby milk o hindi na kita kakausapin pa. Naiinis kong ani at naglakad ako palayo sa kanya. Pero sunod pa rin siya ng sunod. Hindi ko na talaga siya kakausapin kapag hindi nila inalis ang mga diapers at mga gatas ng baby. Ayokong mag-isip ng hindi magandang mga magulang ko. Lalo ng mga kapitbahay namin na ang iba'y hindi maiiwasang mag-chismis. Ayokong maging laman ng pagpupulong nila sa kanto. Okay, fine. Pero bibili ako ng reserba para sa mansyon ko. Malay mo naman, hindi ba? Wika niya, kaya inirapan ko lang siya. Inutusan niyang mga bodyguards niya na alisin ng mga yon, kaya natuwa na rin ako kahit papano. Nakakaloka sila kung ano-anong mga pinag-iisip nila, lalong-lalo na yung David na yan, pasimuno sa lahat ng kalokohan. Mga kunwari pa. Pagpaparinig ni David na hindi ko pinapansin at inirapan ko lamang siya, kaya natatawa lang silang magpipinsan. Ang mga titig naman sa akin ni Amber ay tumatago sa kaloob-looban ko. Kaya kinuha kong mahabang French bread na nakalagay sa pushcart at inihampas ko sa kanya. Umayos ka, Amber ha, puro kalokohan lang ang mga yan, kaya huwag kang magpapaniwala sa mga yan. Inis kong ani kaya natawa na rin si Amber. Si Francis naman ay hindi kumikibo pero kinuha naman niya ang lahat ng mga sinabi sa kanya nila David at ibinili din siya ng mga pangangailangan ng mga magulang niya sa loob ng bahay nila. Pagkatapos mamili, inilagay na ng mga bodyguards nilang napakaraming groceries sa mga sasakyan nila. Pakiramdam ko tuloy magtatayo kami ng mini market sa dami ng mga pinamili nila. Nakakaloka BFF, magtayo na lang kaya tayong tatlo ng convenience store. Pagbibiro ni Amber, malakas na tawanan naman ang maririnig sa kanila habang naglalakad na kami patungo sa parking lot.